nakapitas pa yung James Squad, oh. Pre, kahit dalawang bundle. Ewan ko na lang, Kai. Nurot muna namin niya, Sai. Oo. Muna na ako sa inyo. Pumitas pa pala yung tatlo eh. Huwag mo sa nakita. Ang daming. Nakadaan na ako ng kanina. Dito ka na dumiretso. Dito na ako dumiretso. Pitas ulit tayo ng Mampalaya kung meron pa tayong mapipitas. Umaga na. Ay, minapadaan ko yung nagtitinda ng solar, oh. Doon sa tabing ilog. Ay, nakuha ko 900 isa. O pwede na. Parang merong ano doon sa tabing ilog. Tadyak yung ilog pare. Bagay rin mag... Kaya pinitang kubo nileleke keng gaya ilog eh. Hindi na kayo nagkanin. Karaan yata may nagtal. Yari na lang. Yung birthday nung anak ni Kiyang kahapon, eh, nagdala siya ng ano, Happy birthday! labok. Ano yun? Birthday mo ay happy. Mac, mamaya isakay mo na yung dalawang solar na yun, oh. Lagyan natin doon sa tabing ilog. Banem ka no? 1M. Wala lang po. Pati lang lugar medyo malagay. Tetang ka rin. Patras na yung palaya natin, oh. Pero pwede pang bigyan ng ano to, isang patabaan pa, dami pang maliliit, oh. Isang lagayan pa, oh. Kahit potassium lang, saka foliar. Maganda pa yung ano eh, nilalabas yun. Yan yung gula eh. Yan ang mahal. Gagawa mo na kang bagal. Talagang blessing nga na ang Segunda? 15. 15 segunda, tsaka 20, 350. Ayun, nakalahati na yung pampalaya natin. Dito lugar piliin, kunin mo na yan. Ay, nakalimutan ni mo itong ano. Patingin mo. So, ito solar. Solar yan. Lagay namin doon sa kubo to. Pag solar, the best talaga. Pagka ano, yung branded, yung big light. Meron ako doon yung dinala dito ni Paring Reggie. 5 years na. Ngayon, maliwanag pa, magdamag. Yun, nasa bahay ko, big light. Ito, ano lang to. Hindi siya branded. Pero pwede na sa ilog. Ang ano kasi niyan, hindi naman umaabot ng 8 hours yan. Matigas na yung 5 oras dyan. Pero kahit pa paano meron, malayo tayo sa kuryente sa ilog eh. At titingin muna ako ng ano, yung lagarin binibili ko. Sabi ni Paring Reggie sa Arayat meron daw eh, yung chainsaw maliit. Kasi kukuha kami ng pampunudo sa kubo dito, ano, may kawayan kami dito. Kaya lang tuyo na. Pero pwede pa tayong pumili dyan. Ha? Para lang kunin. Ay,
Tingin ako nung chainsaw maliit. Di battery sir? Maliit lang ba dyan sir? Yung medyo malaking konti sir? Ilang inches 8 yung- inches. Magkano 8 inches? 8 inches sir, meron tayo dyan sir. Yan, sa dulo. Yan, 8 inches. sir. Unit only to. Unit only, nasa 3420. Wala pang battery sir, wala pang charger. Meron naman tayong 6. Ito, 3, magkano? 3420. Kung kasama yung battery, magkano abutin? Hindi kasama ang battery sir. Check natin sir kung meron pa natin. Ito pang pruning yung 6 inches. Kaya lang, konti lang yung diferensya. 3,350. Ito, 3,4. Ay, 6 inches yata. Yan yata yung maliit. 6 inches na lang yung natitira sir sa may battery. Ay, wala nang 8. Ano po? Di ba pwedeng pumili ng separate na battery niya? Pwede naman. Pwede naman, sir. Meron naman tayo mga separate battery. Magkano yung battery niya? Ah, Ito, maliit lang to. Masyadong maliit. Oh. para kung maliit-liit lang naman yung mga puputulin mo sir, pwede na. Paano yun? Yung 8 sana kukunin ko. Wala ang available na rin sir. Ano niya kaya mo? Ito sir, 5470 kasama na yun sir. Sa Five. battery. Kung gusto mo naman yung ano sir, Kakasama na yung charger. Ibig sabihin pala yung presyo na yun, yun lang yung unit lang. unit lang. Ah, okay. Kung gusto mo naman sir, meron naman tayo yung katulad dito sir na dalawa yung battery. Check ko lang sir kung may tayo. Dito mas marami silang ano, makina. Nakakatulad sa inyo sir. Pinaibahan lang yan sa inyo sir yan. Sa kanya naka-hard case. Ay, wala akong ganyan. Sir, yan lang sir. Yan Ay. lang sir. Hindi niyo ako pwedeng bigyan yan. Hindi sir. Ay. Naka-mold din na kasi yan sa mga ano namin sir. Hindi nga po pwede. Yan lang yung pinaibahan. Ito nga boss. Hindi ako pwedeng bumili ng separate na ganyan. Wala kayong extra. Hindi kami nagbebenta ng separate na ano. Meron kami sir, toolbox lang siya na ano. Parang attached case. Parang attached case lang, hindi siya ganyan sir. Oo nga, kakasya to. Hindi yan attached. Hindi rin. Paano pagbibit-bitin, di ba? Ano ko? Wala pa lang lalagyan. Bukan natin sir. Eh, wala tayong lalagyan. Yan lang yung pinaktan namin sir. Wala siyang lalagyan. Ito lang available Ah. namin sir. Hindi kakasya dyan. Dito pa lang sir, hindi na pa tayo. Hmm. Sige boss, thank you. Babalik na lang ako. Babatin ka bang Brad? Kukunin ko na sana guys, kaya lang walang lalagyan eh. Mahirap pitbitin pagka walang hard case. Titingin ako sa ibang branch.
sinasaksak ko yung kuryente. Kumidlat, kala ko nasunog na. Grabe, katakot ako dun ah. Walang kuryente. Ay, ang tatalim. Nakakatakot. Grabe yung takot ko kanina. Kala ko tinamaan ako ng bigla. Magkakampisa na ako. Init ako ng tubig. Saktong-sakto, isasaksak ko yung initan ng tubig. Biglang lumiwanag na ganun. Pero pala wala pa yung kulog. Na may basta yung kidlat lang. Kala ko na kuryente na ako. Dahil sabay na sabay dun sa pagsaksak ko ng saksakan. Kala ko nasunog na yung kubo. Kidlat pala. Yan, ganyan dito sa amin. Pagka simpleng ganun lang, wala nang kuryente. So hindi na ako makakalusong sa tabing ilog nito. Lumakas yung ulan eh. Ngayon, uwi na yung mga kasama ko. Palipas na lang ako ng ulan dito. Gusto kong pumasyal sa sa ibang branch ng Inco kasi kailangan namin nung chainsaw na maliit na yun lagari para mabilisan. Lalo na tong kawayan na gagamitin namin. Makunat na, tuyo na. Ay hirapan sa lagari, sa mano-mano. Kung titigilan ko lang, baka pumasyal pa ako doon. Titingin ako sa ibang branch. Pero meron naman akong chainsaw maliit eh. Kaya lang, mahirap siyang bitbitin. Lalo na pag nakamotor ka lang, hindi mo madadala. Kaya gusto kong bumili ng maliit, yung 8 inches. Pwede mong isakay sa motor, doon sa GB box, o kaya doon sa top box. Ayun na naman, oh. So magpapalipas muna ako ng ulan dito kasi ayoko magbiyahe dahil yung kidlat masyadong mababa. Mahirap na. Ayun, may kuryente na siguro. Kuryente na. Ayun. Kakape muna ako. So si Madir nga pala guys, magna-90 na siya sa A4. Nagpaplano akong ipag-celebrate siya. Kasi bilang pasasalamat dahil inaabot niya yung ganong edad nang walang sakit. Si Madir po maganda yung gene ni Madir. Sana makuha namin. Kami magkakapatid, mga anak, mga apo. Sana kayo rin. Dahil guro niya 90 years old, wala siyang maintenance, walang iniinom ng gamot. Ang iniinda lang niya lagi, yung tiyan niya. Kasi nga, mahina na yung panunaw niya at saka yung mga kasukasuhan. Yan lang lagi niyang masakit, yung tuhod. Pero nakakalayo pa siya. Ma-attend pa siya ng mga pulong nila, assembly. Kaya masaya ako para kay Madir. Ito, kumuha na kami ng ni Macy's, ng resort dito sa malapit sa amin. Kasi sa bahay kasi medyo masikip. Pupunta lahat yung mga kapatid ng Madir ko.
So mga kamag-anak. So kumuha ako ng medyo at least maluwag ng konti sa bahay kaysa sa bahay. Lalo na doon sa pwesto ni Madir, lalong masikip. So dito kami sa resort. Yun, nagpapasalamat lang ako sa Diyos. Kahit ako, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi inabot ni Madir yun. Tapos ako, inabot ko yung 50 years old. Hindi ako umiinom ng maintenance. Kasi marami akong classmate, marami akong kababata na edad 45, 47, 48, 50 nagme-maintenance na. Kaya malaking pasasalamat ko rin sa Diyos dahil ako, wala akong nararamdaman. Pero huwag kayong maglala guys, hindi ako kampante dun sa wala akong nararamdaman, hindi ako nagpapa-check up. Nagpapa-general check up naman ako once in a while. Okay naman. Ang binabantayan ko lang sa akin yung cholesterol. Yun lang naman ang binabantayan ng doktor sa akin. Medyo trabaho naman sa bukid pag pinapawisan. Nung nasa Taiwan ako, ganun ang payo ng doktor sa akin kasi tumataas din ang cholesterol ko noon. Pinayo niya sa akin, exercise the best. Ayun, papawisan ka. Hindi nila ma-explain kung bakit nakakatulong ng magpababa ng cholesterol yung pinapawisan ka, nag-exercise ka. So sana abutan ko yung ganun, abutan natin yung ganung edad. Masaya ako kay Madir dahil malakas pa siya. Yun nga lang, may kasamang lungkot dahil kay paring Mike. Yung nag-usap pala kami nung last 2 weeks ago lang o 3 weeks ago lang. Itong buwan din na to ay yung buwan ng June. Kausap-usap kami nila paring Reggie. Marami siyang plano. Sabi niya, pare, pagka okay na yung chemotherapy ko, uwi na ako dyan, sabi niya. May mga plano-plano kami nila paring Reggie. Konting maliit na business. Kaya nagulat ako nung binalita sa akin. Shoutout nga pala kay Kuya Ray Esteban yan. Nung umuwi siya nung 2023, sinundo namin siya dito sa Clark Airport. Kasama pala si paring Mike doon. Si paring Mike tsaka si paring Reggie. Napapakita ko sa inyo yung picture namin 3 years ago. Ayan, yung naka-white si paring Mike. Tapos si Kuya Ray, si paring Reggie, tsaka ako. Si paring Mike yung naka-white, asawa ni Kuya Ray yung naka-white na katabi niya, tapos kapatid niya yung nasa likod, ako, tsaka si paring Reggie. Ayan, 3 years ago. Ang sarap ng samahan namin, kaya lang kakalungkot lang dahil maagang na maalam si paring Mike. Ang alam ko, hindi kami nagkakalayo ng edad ni paring Mike, or mas matanda ako ng buwan sa kanya. Ang pagkakaalam ko, wala pa siyang 50, magpi-50 pa lang siya. At para nga pala sa mga nagtatanong, bakit daw dati pa hindi ko binabanggit yung kalagayan ni paring Mike. Nung time na nalaman namin yung sakit ni paring Mike, kausap namin siya, ni paring Reggie. Sabi niya, pare, walang nakakaalam yan. Hindi alam yan sa Pinas, hindi alam yan ng pamilya ko. Kami lang ang may alam, tsaka si Maring Joan, yung kapatid niya nasa New York din. So hindi ko pwedeng i-announce sa YouTube yon o sa Facebook. Kasi merong nagsasabi na sana man lang nabanggit ko na ipag-prayers man lang ng mga subscriber. Kami po laging nananalangin para sa kalusugan ni paring Mike. Yun nga, yung ganong sitwasyon, hindi po tayo basta-basta pwedeng mag-announce. Ilang respeto kay paring Mike. At ito ang palayahan ng gym squad. Sila pang pinagdi-decide ko kung ano yung gusto nilang itanim. Sabi ko, pwede tayong mag-risk ng dito ng grafted ampalaya din. Tataas lang namin yung tudling. Pero sabi nila, magsisitaw muna sila, tapos by December or January tsaka tatamnan ulit ng ampalaya, kasi nga naman delikado sa ulan. Dahil pag dumating yung irrigation, ganyang ulan, lubog na yan. So siguro mga ilang pitasan pa yan, 2, 3 meron pa tayong makukuha, hanggang 15 pitas. Kinausap ko sila kanina, sabi ko kung wala pa kayong
tanim masyado, sumama kayo sa akin. Kahit magluto-luto lang tayo doon, basta kasama kayo, walang problema. Kaso gaya ng sabi ko dati, mas gusto nila yung magpapahinga muna dahil ayan, katulad yan, bibira na naman tayo, trabaho na naman. Meron sila dito, meron din sila doon sa Dream Farm. So bakbakan na naman. So hayaan po muna natin silang makapagpahinga kahit mga ilang linggo lang. Ayun, pagka si Henyo tinatawagan ko, yun si Henyo willing siya sumama sa akin. Hindi ko, sama ka, wala ka nang gagawin sa bahay, patambay ka lang. Sa akin hindi naman sa pilitan, kung gusto lang naman nila, para at least alam ko marami sa inyo naghahanap sa kanila. So hayaan na lang po muna natin magpahinga yung Gym Squad habang wala pang trabaho. Ito lang yung time na magre-relax sila.